kung paano ko i-handle yung mga share sa social media accounts ko. Gusto kong i-share yung positivity kasi para po sa akin, there's so much negativity na sa surroundings natin. So, parang gusto ko lang maging parte ng mga taong gusto magbigay ng liwanag sa mga tao to help them with themselves or self-love or with friends, with family, sa lahat. Kasi ako din naman po, hindi naman po ako perfect. Hindi ko lang din yung sinishare sa social media kasi I believe po na mga ganong usapin dapat personal na lang. Right. Na dapat i-involve pa yung mga tao sa labas. So, kaya po madalas na nakikita sa mga social media accounts ko is positive lang. Kasi yun yung gusto ko i-share with the people na nagpo-follow sa akin. Your goal is to inspire Yes. your followers. Seth, ikaw. Meron talagang gano'n. May nililinig naman. Pero kasi bilang influencer, ano ba yung market natin? Kasi influencer tayo. Sino ba yung gusto natin may influence? Unang-una, merong mga bagay na ginagawa ng bata, may mga bagay na ginagawa ng matanda na hindi dapat makita. Okay. So, bilang influencer, sometimes pinapakita ko magaganda lang. Pero tao lang ako. Meron akong kapintasan, meron akong pagkakamali. At yun, hindi ko na pwedeng ipakita dahil ini-influencehan ko itong mga kabataan ito. Na alam ko pag nalaman nila to, makaka-apekto sa kanila. Alam niyo. So, parang sasabi mo is there's really a responsibility, no? Opo. Na hawak kayo, people of influence. Diba? Alright. So, Para po sa akin, sobrang proud ako sa kanilang dalawa. Kasi habang ginagawa po namin yung fracture, nagdadamayan po kami. Grabe din po kasi yung init po dun sa location namin. Tapos malalabigan, tapos init na naman. Tapos ang tagal po namin nasa labas parate. Late na rin po kasi namin isa natatapos kasi malalaki po yung exam na namin. And sa kanilang dalawa, kinikilig talaga ako. Alam naman po nila yun. Like, meron kami usapan sa bakit ako gano'n mag-react sa kanila. I'm very proud of you guys. Alam ko kung gano'ng ikakirap yung ginagawa niyo. And good job. Yung akala niyong hindi na binibigay yung effort sa acting and sa trabaho. It's more than enough. Proud of you. alright. O, ito na. Bumulong na si Justice. Simulan na daw natin ang mga... Parati ko po itong sinasagot actually pag nagtatanong sa akin yan. Gusto ko po talaga matry yung action at yung psycho ni Karen. Oh. Action ng psycho. Actually, kung pwede nga po i-remake yung Scarface pero babae siya, gagawin ko po. Interesting, ha? Yun. Okay. Thank you, Chin. Hindi kasi ang ganda nung first, yung mga first parang monologue mo dun sa yung naka-VO lang. Pero, paano siya nag-resonate sa'yo? Yung sinasabi doon na kailangan maging mabait, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao, based sa nakikita sa social media. Ako po, actually, nung tinog ko yung part na yun, yung intro ng Fracture. Natuwa ako na yun yung simula ng episode namin kasi para lang din mabigyan ng knowledge yung mga tao sa social media. Kasi totoo naman po, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. And with social media kasi sobrang bilis mag-judge. Sobrang daling humusga sa pagkatao, sa itsura, sa buong buhay. And sana makatulong din yung fractured sa ibang tao na ma-realize nila to spread kindness. Kasi sa totoo lang, iba rin yung impact ng social media natin sa isang tao. Hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. So sana mas magtulungan tayo, lalo ngayon sa panahon na ganito. And sana mas maging caring lang din tayo. Sana huwag wala ng hate. Kasi ganito lang yung sana may pagbabago sa pag-ugali natin. Ganun. And then sa inyong dalawa ni Seth, kasi syempre sanay kami
from your roles pa, kahit nung hindi na kayo mag-love team, pero lagi pakilig, medyo kapagets, di ba? Pero ito yung characters yun, nagmumura, nag-aaway. So, ano yung first reaction mo nung ganon nung nabasa mo yung characters? Kasi yun nga, parang shying away na from the three towns. Face. First reaction. Noong una po kinabahan kami kasi parang may kina-question naman ng pwede na pa tayo sa ganito kasi nga po yung fractured may pagka-mature na siya para sa atin na i-play yung ganun roles. Pero at the same time, na-excite po kami kasi nagsilbing ano rin po siya, parang guide sa group namin as an actors and actresses po. And yun, masasabi ko po na reaction namin dun sa script na natanggap namin. Excited kami and parati kami ready sa mga challenges. Kinabahan kami. Kasi nga, yun, nagmumura kami dito. Kasi parang malayo din sa mga nagawa ko namin. Kaya pinag-iisipan, pinag-meetingan namin yung Francine kung okay na kami ganito, okay na kami ganito. And then, hanggang si Derek na maya kami nagtagod by Derek kung paano pwede namin ilagay sa bawat character namin. Anong kulay pa ang pwede namin ilagay doon. So, masaya dahil panibagong experience, panibagong mailabas yung, ay, kaya pala natin magmura sa acting, diba? Yung ganong intensity ng acting. Okay, and then last question for Sean and Ray. Paano ba itong fractured, ginagawa niyo pa rin yung dirty linen? Hindi po. Tapos na po Tapos kami sa dirty linen nung ginawa po namin. Pero does it feel na marami sa cast na united kayo from dirty linen, di ba? Tapos nandito like si Raven, si Sean, si Jenica, yun, mas naging madali ba yung pagtatrabaho? How comfortable is it? Yung bonding niya? Opo, kasi pamilya po kami sa bawat isa and kasama po namin ang ilang buwan dito sa Turkey. So, mas gamay po namin yung bawat isa and mas komportable po. Actually, same lang po lang sinabi ni Seth. And I think, isa po yung sa mga naging dahilan kaya mas naging smooth din po yung paggawa namin dito sa Fractured. Kasi hindi na po kami masyadong maiilang din. Kasi nakasama na nga po namin yung isa't isa for a very long time din while doing Dirty. So, it's really nice lang din po to have them by our side while doing Fractured. Thank you very much and congratulations sa Fractured. Thank you po. Thank you, Glenn. Gaano kahalaga ang social media sa inyo? And personally, kakayanin niyo ba na walang social media for an indefinite period of time? Mahalaga po kasi kailangan din po namin sa trabaho and required din po yan, especially sa mga endorsements. Pero personally po, I think basta survive ko naman po kung wala akong social media accounts. Actually, marami naman po kasi talagang pwedeng gawin kasi sa pag-scroll lang. Pero yun nga po, since lagi natin dala mga phone, so parang somehow na-force tayo na ito yung gawin natin, tapos nakasanayan natin. So, yun na rin yung parang natin ginagawa bawat minuto sa buhay natin. So, para po sa akin, mahalaga siya in terms of sa trabaho namin. Pero personally po, para sa akin, hindi. Question, sa set niyo ba sa island wala talagang signal? Wala po. Ako naman po, napakahalaga ng Wala na. Time is up na set. Can you live without social media for an indefinite period of time? Kakayanin mo ba? Tama yung sinabi ni Francine po, kailangan po namin sa trabaho namin. Pero kung talagang magre-reset yung mundo na wala talagang social media, kaya po siguro. Kasi nagka-cellphone lang naman ako, grade 9. So, Anong grade ka na ba ngayon? grade 3. So kaya ni Seth, kaya. Oh, kinaya nga ng ibang mga press people noon, di ba, na walang social media. Kaya niya yan.